to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the Sinasabi nga po sa Biblia sa mga awit 63, 1-8, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito ang aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa aki tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop ligaya ko'y awitan ka. Itong aking kaluluwa sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo nakasandig. Sama-sama nga po tayong umawit ngayon sa Panginoon at nawa po ang awiting ito ay maging panalangin ng bawat isa. Ito po yung desire ng ating mga puso na hindi tayo napapagod sa pagpupuri, sa pagsamba sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Hallelujah. Sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat,
hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatian at kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling
Minsan pa aming Diyos na buhay, aming Diyos na tapat, kailanman hindi ka nagbago sa bawat isa sa amin. Patuloy nga, Panginoon, dalangin namin na katulad ng dagat, ng alon, Panginoon, dalhin mo ang aming mga puso sa iyong kalooban, Panginoon. At sa aming pag-awit, sa aming pananalangin, Panginoon, ikaw ay aming makatagpo. Dalangin po namin, Panginoon, na puspusin mo ang aming mga puso. Makilala ka namin at kilalanin namin ang iyong mga gawa sa aming buhay. Sambahin ka namin, Panginoon, at patuloy dakilain ka. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Kaya naman, Panginoon, ang awit ng aming mga puso, Panginoon, ay ang sundin namin ang iyong kalooban, Panginoon. Katulad nga, Panginoon, ng aming inawit. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maging panalangin din ng aming mga puso, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban at patuloy, Panginoon, na kilalanin ka na may gawa ng lahat ng bagay sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming sama-samang pagsamba ay patuloy na maparangalan ka namin at mapapurihan. Sa aming sama-samang pagsamba, pag-awit at pananalangin, Panginoon, ikaw ay aming makatagpo. Dalangin po namin, Panginoon, na iparanas mo sa amin ang kaluwalhatian mo, Panginoon, at mangyari ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy na pupurihin, Panginoon, sa aming mga awitan, sa aming mga pagsayaw, Panginoon, at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, parangalan ka ng aming mga puso. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, praise God po. At masayang araw sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating scripture reading. Pakibukas po natin ang ating mga Biblia sa Awit 92 verses 1 to 2. Ulitin ko po sa Awit 92 verses 1 to 2. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Ang sabi po dito, awit ng pagdakila sa Diyos. Sa verse 1 po, ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Verse 2, ang pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need that thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy
faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide. He's a strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. We praise you, Lord. Sama-sama po tayong manalangin. Tunay, O Diyos, na napakadakila mo sa aming mga buhay. At sa pagkakataong ito na Ikaw ay aming maitaas, Ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan ng pagpupuri, sa kalayaan ng pagsamba, Panginoon, na meron kami sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po sa mga oras na ito na patuloy namin kayong maitaas, madakila sa aming mga buhay. Sa kabila ng pandemya, O God, hindi po naging hadlang ito para sambahin ka namin, papurihan, dakilain ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Saman po kaming sulok, Panginoon, ng aming mga tahanan o lugar, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang kabuuan, Panginoon, ng aming pagsamba. Luwalatiin, dakilain ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming handog ng pagsamba at pananalangin sa umaga pong ito. Sa iyo po ang papuri, pagdakila, pagluwalhati sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa kanya? At sino ang kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ni Yahweh ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Liban ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa bundok na ito. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Siya ba'y hindi may tutulad sa mga imaheng ginawa ng tao? Binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak.
Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya lang nakayanan ng may hirap. Di ba ninyo batids, sa mulat mula ba'y walang magbalita sa inyong sinuman kung paano nilalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na inilaladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y iniaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya ay kaninong itutulad. Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo? Na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisihan mo, at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Blessed Sunday po muli sa ating lahat. Isa sa magandang katagang sinasambit o mapapakinggan ay yung salitang thank you very much o maraming salamat. Ito po ay maganda lalo na po kung sa Diyos natin ito sinasabi. Kaya po patuloy tayo sa ating tema na pasasalamat at papuri sa Diyos sa lahat ng panahon. At ang ating pong text ngayon ay matatagpuan natin sa Awit Kabanatang 92. Sabi po sa verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Kaya po itong una nating matututuhan na talagang mabuting bagay ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ito ay dapat na isang katangian ng mananampalataya ang siya ay mapagpasalamat sa Diyos na sa Kanya ay nagbigay ng buhay at ang lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa Diyos. Nakasulat nga po sa Thessalonica na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa po, ayaw talaga ng Diyos yung mareklamo. Yung bibigyan mo ng nga tapos sasabihin pa na ay kokonti o yung naghahanap pa ng iba sa mantalang nabigyan na siya. Dito nga po nagalit ang Diyos sa Israelita nung sila po ay naglalakbay sa ilang. Maraming beses pinibigyan sila ng Diyos ng probisyon, ngunit nagrereklamo pa po sila at hinahanap pa nila yung kinakain nila sa Egypt. Magkagayon ang Diyos po ay nagalit sa kanila at sila po ay pinarusahan. Kaya po ang tanggapin natin kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos at pasalamatan natin siya sa mga binibigay niya po sa atin. Pangatlo po yung magpasalamat sa Diyos ay nagpapasaya sa Kanya. Kasi po, hindi ba nasubukan ninyo pag kayo po ay pinasalamatan, di po ba masaya ang inyong puso, masaya ang ating puso. Ganon din po ang Diyos. Mababasa nga po natin sa panahon ng Panginoong Yesus nung pinagaling niya yung 10 kitongin, ay binigyan niya ng napakalaking pabor, di po ba? Nung panahon na yun po, yung mga may ketong ay mahirap gumaling, nilalayuan sila ng tao. Tapos pinagaling po sila ng Panginoong Yesus. Ito po ay napakalaki pagpapala para po sa kanila. Ngunit, nababasa po natin doon sa kasaysayan na isa lamang yung bumalik na nagpasalamat sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus na nasaan yung 9 na hindi naman sila nagpasalamat. Kung isipin po natin, mas
laki pa ang ginawang favor ng Diyos sa atin. Hindi nga tayo pinagaling sa keto, ngunit ang Diyos po ay binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para tayo maligtas. Kaya po, nararapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang taos-puso nating pagpupuri at pagpapasalamat. Kaya po yung pagsamba natin at pagpapasalamat tuwing linggo ay panahon po yun na inaalala natin yung ginawa ng Panginoon. Nung siya ay namatay sa atin at muling nabuhay, yan po ang essence, yan po ang dahilan ng Sunday worship. Para pasalamatan unang-una natin ang Panginoon lagi sa kanyang ginawa sa atin. Hindi lamang sa mga nakaraang araw, kundi yung kanyang greatest act na ginawa, yung kanyang pagliligtas. Kaya po pag hindi po tayo nakapagsamba, nakapagpuri sa tinakda nating araw paglinggo, ay parang binabaliwala po natin ang ginawa niyang pagliligtas para sa atin. Pag po natin itong kalilimutan, bigyan natin ng pahalagahan kahit sa ngayon na hindi pa rin tayo nakakapunta sa ating bahay-sambahan. Patuloy natin siyang papurihan, sumama po tayo sa online worship tuwing araw ng linggo. Pang-apat po, yung pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay nakakabuti rin sa atin. Ito po ay nakakapagpaalis ng pagmamataas sa buhay. Halimbawa po, kung marami tayong mga blessings at napasalamatan natin ng Diyos, sinasabi natin na hindi talaga galing sa ating pagsisikap ang lahat na ito. Bagamat meron tayong bahagi, pero ang pinagmulan noon ay Diyos. Kaya hindi tayo magmamalaki sa ating sarili. Halimbawa, merong natanggap tayong award o yung ating mga anak nakatanggap ng award. Tapos sa Diyos natin binalik ang papuri at parangal, hindi na tayo magmamalaki sa ating sarili. Sapagat alam natin na ito'y lahat ay dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Kaya lagi po tayo magpasalamat sa Kanya at magpuri. Pangalawa po nating babasa dito sa awit 92 ay yung pamamaraan ng pagpupuri at pagpapasalamat at maging sa pagsamba sa Diyos. Sabi pa rin po dito sa 92 verse 1, sabi, umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan, pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang diwayway, pagsapit ng gabi ang katapatan niya ay ihayag din naman. Makikita po natin dito na isang paraan ng pagpapasalamat ay yung pag-awit sa Panginoon. Kaya muli nagpapasalamat po tayo sa ating praise and worship team, sa mga umaawit na inilaan nila yung kanilang tinig para po sa pagpupuri at pagsamba. At tayo po naman sa ating mga tahanan, pwede po tayong sumabay ng awit. Ang mahalaga po sa Diyos yung taos-puso nating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. At alam po natin na yung awit ay nakakapag-pagaan din ng ating mga buhay. Kaya po nga yung iba, nagtsatsaga pong umawit sa videoke dahil po nakakabuti po yun sa kanila. Di lalo na po kung yung ating inaawitan ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po sabi rito na pwede nating ahayag yung ating pagpupuri at pagsamba sa pamagitan ng saliw ng alpat tugtuging salteryo, sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Kaya sa papong paraan ng pagpupuri ay sa pamagitan ng mga instruments. So salamat po sa mga instrumentalist sa kanila pong paglalaan din ng kanilang panahon at buhay para po maawitan po at matugtugan ang Panginoong Diyos. Kung hindi po naman tayo makatugtog, wala tayong ganoong talento, pwede naman tayong pumalakpak sa Panginoon at ang tunog na yon ay maaari din magbigay ng papuri sa Diyos. Kaya marami pong paraan para natin siya mapapurihan. Pwede po rin sa pamagitan ng ating panalangin, punuin natin ng pasasalamat yung ating mga panalangin. Hindi po naman masamang humingi sa Diyos, ngunit mas maganda ang magpasalamat dahil kuminsan po yung mga hindi naman natin hinihingi, binibigay niya sa araw-araw. Kaya mas maganda po yung tayong nagpapasalamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa atin. Sabi nga po dito sa ating binabasa, pasalamatan siya, ating kataas-taasang Diyos, pag-ibig niya ay wagas
ay dapat ihayag kung bukang liwayway at pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihayag din naman. Napakaganda pong isipin na pagising natin sa umaga, ang sasalubong sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng kanyang pag-ibig ay laging bago tuwing umaga. Kaya po sa pagharap natin sa isang panibagong araw, nakalaan na agad ang pag-ibig ng Diyos upang siya ay papurihan at sampahin. Tapos po sa hapon, sa pagtulog po natin, ay isipin natin tunay nga matapat ang Diyos. Sinamahan niya ako, hindi niya ako pinabayaan sa maghapon. Ibinigay niya ang lahat ng aking pangangailangan. Ako ay may buhay at ngayon ako ay magpapahinga na. Tunay na siya ay matapat. Great is His faithfulness. Tapos sa pagtulog mo, iniisip mo, mayroon na namang nakalaan na panibagong pag-asa at panibagong pag-ibig ang Diyos sa atin sa kinabukasan. Kaya nararapat lang tuloy-tuloy po yung ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Pangatlo po, yung patuloy na pagpapasalamat, papuri sa kahangahangang gawa ng Diyos. Dito po sa ating pinagbubulayan, sabi, purihin mo ang kataas-taas ng Diyos. Kung wala ka nang maisip na dahilan para magpuri o sumamba sa Diyos, isipin na lang natin ang Diyos natin, ang siyang pinakamataas sa lahat. Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at may kontrol sa lahat ng bagay. Ay sapat na para tayo makapagpuri at sumamba sa Kanya. Lalo na nga po kung isipin natin ang marami pang mga gawa niya sa ating mga buhay. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. At isipin po natin na marami pang mga ginawa ang Diyos na kamangha-mangha maging sa kanyang nilikha. Sabi nga po ng awit ay, O Diyos, ako'y namamangha dahil sa ganda ng iyong nilikha. Mundo ay puno ng pagpapala. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin ngayon, ay makikita pa rin natin po sa kapaligiran ang patuloy na pagpapala ng Diyos. Ang pag-ulan, bibigay ng halaman, ang pagtubo ng mga halaman at mga bunga nito na atin pong natatanggap ay mga kahangahangang bagay na patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-apat po at panghuli, sabi, patuloy na pasalamatan at papurihan ng Diyos kahit mahirap maunawaan. Doon po sa 92 verse 5, ang sabi, O pagkadakila, kay dakila Yahweh ang iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. So tinatanggap po muli maging ng sumulat ng awit na paminsan mahirap talagang maunawaan ang mga gawa ng Diyos, ang kanyang mga pagkilos. Ang sabi nga ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi niyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, at ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Yan po ay nasa Isaiah, kabanatang 55, mula po sa 8 hanggang 9. Hindi po ba napakataas ng langit at kumpara sa lupa, hindi po sila pwedeng magsama. Ganoon kataas ang pamamaraan ng Diyos na dapat nating tanggapin. Yung ating kaisipan ay hindi sapat para unawain ang mga pagkilos at mga gawa ng Diyos sa maraming mga bagay. At kaya po kuminsan, kahit na napakahirap ng buhay at talagang hindi po maiwasan, lalo na sa panahon ngayon, sabi nga ay pwede rin tayong mamigati, pwede din tayong malungkot, at pag nakikita natin naghihirap ang iba, tayo ay nakikilungkot din sa kanila. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus na huwag tayong titigil doon. Ang ating pananaw ay hindi titigil doon sa kalungkutan, pagamat ito ay ating nararamdaman. Dapat malampasan natin ito at tumingin tayo doon sa kagalakan. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus, in this world you will have many tribulation, but be of good cheer because I have overcome the world. Sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikiisa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya Panginoon, sinasabi niya sa pamumuhay natin sa araw-araw, maaaring madaanan natin ang maraming mga kapighatian, kalungkutan sa buhay,
Ngunit ang sabi niya, huwag tayong titigil, malalampasan natin ito at tumingin tayo doon sa hinaharap na ang sabi niya na ito ay napagtagumpayan na niya. So, purihin po ang Diyos sa mga pagkilos po niya. Laging ngayon sa panahon ng pandemic, minsan di natin maunawaan, matagal na tayong nananalangin. Halos kalahating taon na po. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin inaalis ng Diyos ang pandemic na ito, bagamat siya may control. Pwede pong meron siyang magandang dahilan sa mga bagay na ito. Nalala ko nga po yung napanood ko sa television na dahil sa COVID-19 ay merong naligtas na isang bibi. Ayon po sa kwento, yung dapat yung nabili na balot ay kakainin na, ngunit nakalimutan ng iluto dahil sa pandemic. At ang nangyari po yung balot na yon napisa at lumabas po yung PB. At pinangalanan nga nila itong Kobibe. No, dahil ang sabi nila dahil sa pandemic ay naligtas siya, hindi siya napakuluan at naluto. Kung tutuusin po sa panahon ng pandemic, marami ang nagbabalik loob din sa Diyos. Napapanood natin sa social media, marami mga tao na talaga pong nagbabalik loob. Yung iba nga po kahit doon sa ibang bansa, sila po ay lumuluhod sa mga daanan at sila ay nagsisipag-awitan at kinikilala nila ng Diyos. Marami pong mga tao ang kumikilala ngayon sa Diyos na tunay na dapat na lalapitan at pagkatiwalaan ng ating mga buhay. Kaya patuloy po tayo magpuri sa Kanya sa lahat ng panahon. Napakaganda, sabi po ng ating pinag-aralan, napakaganda ang magpuri, magpasalamat sa Diyos. Sa bukang liwayway, alalahanin natin ang Kanyang pag-ibig, ihayag natin ang Kanyang katapatan sa pagsapit ng gabi at taunawin natin muli ang isang bagong bukas ng pag-ibig ng Diyos. Purihin po siya ngayong araw po na ito at ito po ang ating napagbulayan sa awit 92 verses 1 to 5. God bless po. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in the darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me, that I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to
because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Hallelujah. Patuloy nating ipamuhay ang mga sumusunod sa sama-sama nating paglago sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. Worship o pagsamba. Pagbibigay galang sa kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Devotion o pagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Discipleship o pagsunod sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Mission o paghahayo upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Prayer o panalangin na siyang pakikipag-usap natin sa Diyos. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Offering o paghahandog. Ipagpatuloy natin na makapaghandog tayo sa Diyos. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at sa higit ng inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sa ating closing prayer po ay gagamitin natin ang panalangin doon sa Efeso Kabanatang 3:14 hanggang 21 na pinamagatan po nating ang pag-ibig ni Kristo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa marami nating hilingin at isipin. Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Amen.
Tunay po, O Diyos, na ang inyong pag-ibig ay hindi namin kayang unawain. Kung hindi namin maunawaan ang mga bagay dito sa lupa, ang maraming mga bagay, ganun din ang inyong pag-ibig. Mahirap siyang unawain ang taas, ang lalim, ang lawak nito. Ngunit tinatanggap namin ito at nais mo namin patuloy na maranasan sa aming mga buhay. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos at ngayon ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus at ang kaaliwan at kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu ay sa ating lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pagpalain po tayo ng Diyos. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. You're more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. So full of your favor, so full of Your love, in your goodness goodness runs over. Your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. You're more than enough, more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. I'm blessed and blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed and blessed, living in the overflow. I'm blessed and blessed, thank you, Lord. blessed to be a blessing. I'm blessed and blessed, living in the overflow. I'm blessed and blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed and blessed, living in the overflow. I'm blessed and blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. I'm blessed and blessed, living in the overflow. I'm blessed and blessed, thank you, Lord. Blessed